Mamaptang jaag sa payumuan, sigak si Manang Jun Rodilin. So tayra apay ni ayat, kayo man jok-jok sitan, cheer up people. So tayra baakan malaang, kana bakol, basta man obdya. Bago po ako magkwento ay aking basahin ang ating topic ngayon. Matatagpuan sa Daniel 12 verse 2. Sa Tagalog po na Biblia, sabi dito, muling mabubuhay ang maraming mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba ay sa buhay na walang hanggan at ang iba naman sa kaparusahang walang hanggan. Ay nako, nakakaantig at nakakatakot, di ba? Nakagawian na naming bisitahin ang pansyon o kaya'y puntod ni Ma'am Roxanne, ang nanay ng asawa ko, tuwing bumibisita kami sa Kansas. Taga Kansas kasi ang nanay ng asawa ko Namatay siya sa malubhang sakit, pero ang kanyang sakit ay hindi hadlang sa paniniwala at pananampalataya niya sa Diyos. Parehas po kami ni Adam Sr. na patay ang mga nanay. Parehas po ang dahilan din na namatay ang mga nanay namin sa malubhang sakit. Pero tandaan ninyo ito sa lahat po ng naniniwala at may takot sa Diyos, sila po ay mabubuhay muli. Kaya ibig sabihin po, makikita ulit natin yung mga mahal natin sa buhay. Ito ang pangako ng Panginoong Hesus sa lahat po ng naniniwala po sa Kanya. Sino po dito ang naniniwala na mabubuhay muli? Of course, ang atin yun, nakataas na ang aking kamay. Sino po ang mga kasama ko dito? Pakitaas na rin yung mga kamay ninyo kahit na hindi ko nakikita. Alay nga to yon, dagitim imayaw, tapos saan nga karon, iti kilikili power, nga ko nada. Hay nako, dahil sa tulog si Sarya sa biyahe at sa cellphone naman nakatutok itong si AJ, ay iniwan namin sila sa sasakyan para maghanap ng flower shop. Ang galing ng teknolohiya ngayon, tatanungin lang kay Google kung saan matatagpuan ang pinakamalapit na flower shop. From your location ay ipapakita ni Google kung ano ang hinahanap mo. Wow, 'di ba? At heto na nga po, napunta kami dito sa Katis Flower Shop. Nag-order itong asawa ko ng yellow carnation kasi iyan po ang paborito ng nanay niya. Naghintay po kami ng 30 minutes siguro diyan. Habang pabalik po kami ng sasakyan ay napansin ko naman itong dekorasyon ng mga kano dito sa harapan ng building nila. Purple leaves na kamote. Sa atin kasi, di ba pagkain iyan, ay dito sa Amerika, dekorasyon lang iyan. No, biyag pa lang sutalo lang kulan Sarya from ambong dulan to blay kwanto ay, siyam tayon, Amerikano. Apay arte ita kamote, makan itan. Pan jumauson siga, kwanto Eto na nga po at nakarating po kami dito sa pansyon o kaya'y puntod ni Ma'am Roxanne. Mahal na mahal po ng aking asawa ang kanyang nanay, kaya naman po hindi kami maglalagay ng bulaklak dito. Sa mga kabataan ngayon, mahalin ninyo ang iyong mga magulang kasi buhay pa sila. Respetuhin ninyo sila, huwag ninyong sisigawan ang inyong mga parents para hindi kayo rin sisigawan ng magiging anak ninyo in the future. Alam po ba ninyo ng isang sikreto ng mahabang buhay ay ang pagmamahal at pagrespeto sa mga magulang? Ay hindi kayo maniwala sa akin? Ito, basahin natin sa Efeso chapter 6 verse 1 to 3. Basahin natin. Mga anak, sundin ninyo ang iyong mga magulang alang-alang sa Panginoon sapagkat ito ay nararapat. Verse 2, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Verse 3, magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Iyan po ay salita at pangako ng makapangyarihang Diyos sa mga lahat po ng mga anak at mga kabataang may pagmamahal at may respeto sa kanilang mga magulang. Anyways, habang nasa sementeryo po kami ay napansin ko po itong kakaibang puntod. Kasi lahat pong nang nakita ko ay gawa po sa simento pero itong puntod na ito ay kakaiba. Iba ka sa lahat ng aking nakilala. Ika nga sa Tagalog song. Uy, kinilig na naman ang atin yun. Sige na nga, tara na, puntahan natin ang kakaibang puntod na bato. Sino kaya siya? Siya po si Mutay James Harder. Pinanganak siya noong 1973 at namatay noong 1986.
Ang bata niyang namatay, oo. Ito po ay isang patunay na ang buhay ay napakaiksi. Walang pinipili ang kamatayan. Ang tanong, nakahanda ka ba? Kapag nawalan ka ng hininga ngayong gabing ito, ay nakahanda ka bang harapin ng Diyos? Oo nga, nagpapakasarap ka sa kasalanan ngayon. Ginagawa mo ang gusto mo sa buhay at wala kang paniniwala sa Diyos. Sasabihin ko rin sa iyo ngayon na mapupunta ka sa impyerno. Ay nako, ang saklap naman ate. Oo naman po, yan po ang salita ng Diyos. Maliban lang po kung ikaw ay naniniwala sa Kanya at tatanggapin po ninyo ang Panginoong Hesus sa iyong buhay at ikaw ay magsisisi sa lahat po ng inyong mga kasalanan at manibagong buhay para kay Kristo.